Jeril, iyan ang pangalan ng binatang isang delivery rider ng isang food business. Maliban sa pagiging delivery rider niya ay music lover din ito. Hindi naman sa pagyayabang pero magaling din itong kumanta, sumayaw, umarte at magaling din itong tumugtog ng gitara. Jeril, andito na ang mga boys, bumaba ka na dyan. Sigaw ng kanyang mama, may outing nga pala sila ng mga kaibigan ngayon. Summer eh. Kailangan muna nilang magpalamig kahit minsan nga lang. Nagmadali nang bumaba si Jeril at pagkadating niya sa baba ay nakita niya ang mga kabarkada niyang naghihintay sa kanya. Ang bagal mo talagang kumilos, Jeril. Para kang bakla. Inis na sabi ng isa niyang barkada na si Edsel. Ganyan talaga magsalita si Edsel. Madalas niya ngang inaasar o inaaway si Jeril. Pero napakabuti niyang kaibigan kay Jeril. Ang yabang mo talaga, Edsel. Yan lang ang kayang isagot ni Jeril kay Edsel. Wala kasing laban dyan si Jeril. Hoy, tama na nga. Tara na, umalis na tayo. Inis na sabi na lamang ni Mark. Yan naman si Mark. Pinakamatanda sa mga kaibigan ni Jeril. Medyo matured pero minsan may pagkaisip bata rin. Paano nga pala tayo pupunta doon? Tanong na lamang ni Jeril. Si Kevin na ang bahala. Sagot na niya ang transpo, food, pati pambayad sa resort. Di ba nga, Kevin? Saad ni Edsel na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na nagsalita si Kevin. Nagsmile lang siya at nakipag-appear kay Edsel. Si Kevin nga pala ang rich kid sa mga barkada ni Jeril, kaso kung gaano siya kayaman, ganon din siya kakuripot. Kaya nga hindi na nila tinanggihan itong outing na to. Nakakapagtaka nga kung bakit biglang nagyaya si Kevin sa kanilang lahat na magkakabarkada. Siguro pumuti na ang uwak. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, sumakay na din silang nagbabarkada doon sa sasakyan ni Kevin tapos pumunta na sila sa isang resort. Di naman kalayuan yung resort, sa Batangas lang din kung saan silang lahat nakatira. Kaya nga ilang minuto lang nakarating na sila sa destinasyon nila. Ang ganda ng resort, ang aliwalas, perfect for a perfect summer. Uy, tara na muna mag-ayos ng mga gamit natin. Isang room na lang yung kinuha ko. Yun din naman daw ang pinakamalaki. Ani ni Kevin. Anong room natin? Tanong ni Mark. 302 ang nakalagay dito sa card eh. Walang ganang sagot ni Kevin. Sige, tara na. Masayang saad ni Jeril. Pagkatapos na lang lahat na mag-ayos ng gamit, nag-swimming na din sila. Kalahating araw din sila nagbabad sa araw kaya ang mga mukha nilang lahat ay mukhang pinagsasampal dahil na-sunburn sila. Pagkatapos nilang mag-swimming, namasyal-masyal muna sila hanggang sa hindi nila namalayan na magagabi na pala. Tara na muna, bumalik sa hotel. 2 days pa naman tayo dito. Natatawang saad ni Mark habang tinititigan ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan na nasa-sunburn na. Dahil medyo napagod na rin silang lahat ay sinunod nila ang sinabi ni Mark. Nag-dinner muna sila tapos dumiretso na sa room para matulog. Kaso nga lang namamahay na si Jeril kaya kahit anong gawin niya ay hindi siya makatulog. Buti pa itong mga kasama niya puro mga nagsisiharukan na. Bumaling si Jeril at lumabas muna, magpapahangin at maglalakad-lakad baka sakaling antukin siya. Napunta si Jeril sa malapit doon sa may infinity pool. At habang papalapit siya ng papalapit doon, may narinig siyang magandang boses ng isang babae. Dahan-dahan niyang nilapitan yung boses na yun hanggang sa malinaw na sa pandinig niya ang kinakanta ng babae. Biglang napatigil sa pagkanta ang babae at napatingin kay Jeril. Dahil sa masyadong nadala sa kanta ng babae si Jeril ay hindi na niya namalaya na nasa harap na ng babae pala si Jeril. Miss, sorry ha. Sige, tuloy mo lang ang kanta mo. Alis na ako. Nahihiyang saad ni Jeril sa babae. Aalis na sana si Jeril pero bigla siyang hinawakan ng babae sa kanyang mga braso. Sandali lang. Okay lang naman eh. Huwag ka nang mag-sorry. Saad ng babae na nakangiti. Napaharap bigla si Jeril sa babae. Buti na lang full moon ngayon kaya maliwanag pa rin ang paligid. Kitang-kita sa dalawang mga mata ni Jeril kung gaano kaganda ang babaeng kaharap niya ngayon. Naabala ko ang pagkanta mo eh. Nahihiyang sabi ni Jeril dahil sa kaba. Ngumiti lang ang babae sa pool at inilagay ang gitara niya sa tabi niya. Okay lang yun. Nagpapantok lang naman ako eh. Hindi kasi ako makatulog. Nakangiting saad ng babae kay Jeril. Talaga? Ako rin eh.
Saan ni Jeriel sa babae? Dito ka rin nagsistay? Tanong ng babae kay Jeriel. Oo, ikaw ba? Sagot ni Jeriel at tinanong din ang babae. Oo, birthday kasi ng friend ko bukas. Ayaw niya ng engranding party kaya nilebre na lang niya kami dito sa resort. Sagot naman ng babae. Napatango na lamang si Jeriel saka nagsalita. Libre lang din kami dito kaso nga lang, walang-wala lang yung sa amin. Mga wala lang magawa sa buhay kaya naisipang mag-outing. Napatango-tango na lamang ang babae at saka napatawa. Ganun ba? Siya sige, see you. When I see you na lang, bye. Kinuha na niya ang gitara niya at umalis na. Umalis na rin si Jeriel at bumalik sa hotel. Ewan niya pero nang makita niya ang dalaga ay hindi na mawala ang ngiti ni Jeriel sa kanyang mga labi. Nung hihiga na si Jeriel, tsaka niya lang na-realize na hindi niya pala naitanong kung anong pangalan ng babaeng nakausap niya kanina sa pool. Pagkagising nilang lahat ay tumambay agad silang nagbabarkada sa may mga upuan malapit sa may pool. Hoy Jeriel, saan ka galing kagabi ha? Tanong ni Mark. Agad namang sumabat si Edsel. Nang babae yan. Kaya't agad din namang nataranta si Jeriel saka nagsalita. Uy, hindi Nagpahangin lang ako. Depensa niya sa kanyang mga barkada na tila ba sinusuri siya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Nagpahangin? Bakit? Abote ng ngiti mo? Saad ni Edsel at saka nilapitan si Jeriel. Kaya't di na nakatiis pa si Jeriel at agad nang nagsabi ng totoo. Kasi may nakilala ako kagabi. Ani nito. Agad naman niyang nakuha ang atensyon ng mga barkada niya. Oh, sino? Interesadong tanong ni Kevin kay Jeriel. Bago pa si Jeriel makasagot ay biglang may dumaang mga tao. Ang iingay ng mga ito na naging dahilan upang maagaw ang atensyon nilang lahat. Marami kasi ang dumaan kaya't napakaingay nila. Mga kaedad lang siguro sila ni Jeriel. Puro mga hindi kilala ni Jeriel ang mga dumaan hanggang sa napatingin si Jeriel doon sa isang babaeng nakangiti sa kanya. Uy, kilala mo yun? Nakatingin dito Nakasmile pa. Lakas talaga ng appeal ko. Natatawang saad ni Edsel. Tumawa na din si Jeriel. Loko, siya yung sinasabi kong nakilala ko kagabi. Saad ni Jeriel. Pagkasabi ni Jeriel na siya yung babaeng nakilala niya kagabi sa kanyang mga kaibigan, ay nginitian niya din pabalik sa mystery girl kasi di alam ni Jeriel ang pangalan nito kung kaya't tawagin niya na lamang itong mystery girl. Pagkatapos niyang ngitian ang babae at umiwas na ng tingin si Jeriel sa babae. Maganda pala Anong pangalan? Interesadong tanong ni Kevin. Napakamot na lamang sa ulo si Jeriel sabay sabing, hindi ko natanong Binatukan naman siya bigla ni Mark sabay sabing, ang slow mo. Halika, sundan natin dali. Dumamoves ka na pare. Sinundan ni Jeriel yung grupo ng babaeng nakilala niya kagabi. Doon sila pumunta sa may restaurant ng resort. At ngayon lang napagtanto ni Jeriel na ngayon nga pala yung birthday ng kaibigan niya. Dahil sinabi ito ng babae sa kanya kagabi. Doon pumwesto sa may bandang likod sina Jeriel at mga barkada niya. Nandun kasi sa gitna ang kagrupo ng babaeng nakilala niya kagabi. Malaking table yung kinuha nila dahil madami sila. Tingin ang tingin si Jeriel doon sa table nila pero hindi niya makita si mystery girl. Pero maya-maya may 3 taong pumasok mula sa front door na may dala ng isang cake, flowers at chocolate. Isa sa 3 iyon si mystery girl. At kumanta ang mga kaibigan ni mystery girl ng happy birthday. Tapos binlow na nung Charmaine yung cake. Pag-blow niya ng cake, nagsalita siya. Dahil birthday ko naman, gusto ko kantahan tayo ni Audrey. Napatingin silang lahat kay mystery girl. Oh, so Audrey pala ang pangalan niya. Saan na lamang ni Jeriel sa kanyang isip. Uupo na sana si Audrey pero pinagtulakan siya ng mga friends niya papunta doon sa stage. Hindi ko alam kung anong kakantahin ko. Nag-aalalang saad ni Audrey. Basta, pwesto ka lang dyan. Ako na ang bahala sa kakantahin mo. Nakangiting saad ni Charmaine. Sumenya si Charmaine doon sa waiter tapos pinlay na niya yung kanta. Nang nakapili na si Charmaine ng kanta ay agad niya itong pinakanta kay Audrey. Habang kumakanta si Audrey ay bigla namang inabutan ni Edsel ng mic si Jeriel. Ang kinanta ni Audrey ay terrified kung kaya't nung part na nung lalaki biglang tumayo ang mga barkada ni Jeriel tapos pinagtulakan siya dito patungo sa pwesto ni Audrey na nasa stage.
Si Jeril naman ay no choice kundi kumanta na lamang. At nung mag-chorus na, isabay silang kumantang dalawa ni Audrey. Patuloy lang silang dalawa sa pagkanta hanggang sa di na namalaya ni Jeril na nahawakan niya na pala ang kamay ni Audrey. Nung natapos na yung kanta, magkakatitigan lang sina Audrey at Jeril. Nakarinig silang dalawa ng hiyawan at palakpakan dahil doon, medyo natauhan na din silang dalawa. Binitawan agad ni Jeril ang kamay ni Audrey, napatingin lang si Audrey kay Jeril tapos ngumiti. Bumalik na din sina Audrey at Jeril sa kanya-kanya nilang table. Narinig ni Jeril na inaasar si Audrey ng mga friends niya. At ang mga barkada ni Jeril naman puro mga nagngingisihan. Galing nga, may pahawak-hawak kamay pa. Natatawang sabi na lamang ni Edsel habang nakatingin kay Jeril. Binata ka na. Natatawa ring saad ni Kevin. Sinerve niya yung pagkain sa table ni Jeril kung kaya't tumigil na ang mga barkada niya sa pang-aasar sa kanya. Madalas namang nagnanakaw ng tingin si Jeril kay Audrey at ganon rin si Audrey kay Jeril. Sa tuwing magtatagpo ang tingin nilang dalawa, nagngingitian na lang silang dalawa hanggang sa umuwi na sina Jeril dahil sa natapos na din ang kanilang pagstay sa resort. Balik na naman si Jeril sa pagiging delivery driver dahil ito ang kanyang trabaho. Di naman kasi sila mayaman kaya't kailangan niyang magtrabaho upang makatulong sa kanyang mga magulang. Gustong-gusto ni Jeril na makausap pa si Audrey subalit ay hindi niya na ito nakatagpo pang muli. Pero kahit papano ay naging worth it naman ang pagbakasyon nila sa resort dahil kahit papano ay nakilala niya si Audrey at first time niya lang na may babaeng naka-duet niya sa isang kanta. Maliban sa pagiging isang delivery driver ay minsan rumaraket din si Jeril bilang isang vocalist sa mga resto bars. Nang makauwi siya ay agad siyang tinanong ng kanyang ina. Oy Jeril, kamusta ang bakasyon niyo ng mga kaibigan mo? Tanong ng ina niya. Okay lang naman ma, medyo masaya naman at may nakilala ko mama. Isang magandang babae na ang pangalan ay Audrey. Sabi ni Jeril, ay nako, nagbibinata na ang anak ko. Asar ng kanyang nanay sa kanya. Close kasi sina Jeril at ang kanyang ina kung kaya't sinasabi niya lahat sa kanyang ina ang mga nangyayari sa kanya. Sayang nga nay kasi di ko nga siya natanong kung taga saan siya at number niya o maski Facebook account man lang niya ma. Malungkot na saad ni Jeril. Huwag kang mag-aalala anak, magkita din kayong muli. Naniniwala ka ba sa tadhana? Kung naniniwala ka, magkikita din kayong muli. Pampagaang loob sabi ng kanyang ina sa kanya. Salamat ma. Tanging sambit na lamang ni Jeril sa kanyang ina. Sige na nga anak at magpahinga ka na muna. At bukas ka na lang magtrabaho upang kahit papaano ay hindi ka na masyadong ma-stress pa. Sige na anak, maghahain at magluluto muna ako ng hapunan natin. Paalam ng kanyang ina. Habang si Jeril naman ay di mawala sa kanyang isipan ang mukha ni Audrey. Habang tila ba di nawawala sa kanyang pandinig ang boses na kailamig ni Audrey sa kanyang mga tenga. Magkikita pa ba ulit tayo Audrey? Bulong na lamang ni Jeril sa hangin, alam niyang malabo na dahil malaki at maluwag ang Pilipinas. Di niya alam kung si Audrey ba ay taga Batangas kasi sa mga kulay ng balat nito ay tila ba isa itong turista lamang at makikita niya sa mukha nito na tila ba may dugo itong Amerikana kung kaya't mas nawalan siya ng ganang makita pa muli ang babae. Habang sa kabilang dako naman si Audrey ay tuwang-tuwa dahil sa lahat ng bakasyon niya ay ito ang bakasyon na ituring niyang pinaka-the best sa lahat. Oy, Audrey ha? Isusumbong talaga kita sa daddy at mommy mo. Suway sa kanya ng best friend niya si Charmaine. Alam mo ba yun? Ang cute-cute niya kaya Charmaine at isa pa, yung boses niya, gosh. Di nawawala sa tenga ko talaga, bishi. Kilig na kilig si Audrey. Oy, grabe ka naman sa akin, Charmaine. Ba't ba kontra ng kontra ka sa akin katulad ni na mom and dad? Alam mo bang yung hinawakan niya yung kamay ko nung kumanta kami, grabe. Para akong nasa langit talaga. Ngayon ko lang talaga to nararamdaman. Masaya ang saad ni Audrey. Ewan ko sa'yo, Audrey. Ngayon mo nga lang siya nakikilala tapos ganyan na agad. Ano yan? Love at first seeing? Inis na saad ng kaibigan nito. Bahala ka nga dyan. Basta, crush ko siya pero sayang dahil hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya. Puntahan kaya natin, Bishi? Tanong ni Audrey sa kaibigan nitong si Charmaine. Nako Audrey ha, tigilan mo ko. Wag na wag mo kong isasama sa kalokohan mo. Ayokong malintikan sa mommy at daddy mo.
Paalala ni Charmaine kay Audrey. Pangalan nga lang naman ang damot mo pa. Nakasimangot na sabi na lamang ni Audrey. Nako Audrey, kung ako sa'yo ay mag-ayos ka na ng mga gamit mo dahil aalis na tayo ngayon din. Di ko pa pala nasabi sa'yo na tumawag kaninang madaling araw ang mommy mo at sinabi niya na sunduin niya na tayo ngayon kaya't ano pa ang hinihintay mo? Magbihis ka na at magligpit ng gamit mo. Inis na lamang na saad ni Charmaine. Hindi naman sa naiinis at walang tiwala si Charmaine sa lalaking nakilala ni Audrey. Ang pinag-aalala niya lang kasi ay ang mga magulang ni Audrey, ang kanyang tito Albert at tita Rhea. Higit na pinagbibili ng mga magulang ni Audrey kay Charmaine na huwag na huwag samahan si Audrey sa mga gusto nito. Lalong-lalo na kapag may makilala itong lalaki kasi naka-arrange marriage na kasi si Audrey sa isang mayaman din na lalaki na kababata nila noon. Kaya natatakot siya na mapagalitan dahil binilin din sa kanya ng mga magulang ni Audrey na kapag nalaman nila na tinutulungan ni Charmaine si Audrey, ay ang pamilya niya naman ang maghihirap kung kaya't kahit gustong-gusto niya nang tulungan ang kanyang kaibigan, di niya magawa dahil lubhang makapangyarihan ang mga magulang ni Audrey kung kaya't naging sunod-sunuran siya dito at hindi ito alam ni Audrey. Walang kaalam-alam si Audrey na ikakasal na siya sa kababata nilang si Ryan at gusto man itong sabihin ni Charmaine ay di niya magawa dahil sa kondisyon ng mga magulang ni Audrey. Malalaman lang din naman ni Audrey kapag nakauwi na sila galing sa bakasyon sa isang resort sa Batangas. Ewan ko sa'yo nga Charmaine, ang OA mo naman. Magtatanong lang naman tayo sa pangalan Nakasimangot na sagot na lamang ni Audrey. Audrey, alam mo naman siguro ang mommy at daddy mo. Pinagkatiwala ka nila sa akin at ayoko namang pag-uwi natin ay may nakilala ka. Tapos ako ang mapapagalitan dahil sa pakikipaglandi ang tinuro ko sa'yo. Sana maintindihan mo din Audrey. Malangkot na saad ni Charmaine. Kasi Charmaine naman, hindi to paglalandi hello. Bawal bang magka-crush sa isang lalaking maganda ang boses? Grabe naman. Sana na lang hindi ako pinanganak na mayaman. Inis na saad ni Audrey at agad namang niligpit ang kaniyang mga gamit. Napapuntong hininga na lamang at umiling si Charmaine. Di din naman niya ginusto ito, subalit ay pamilya niya ang mananagot dito. Dinedma na lamang ni Charmaine si Audrey habang si Audrey naman ay sa veranda na lamang muna nagtambay habang hinihintay ang kanyang mommy. Pagdaan nila ng ilang minuto ay agad namang dumating ang kanyang mommy. Pumasok na sa kanilang silid ang kanyang mommy ni Audrey. Tita Rhea, ani ni Charmaine, asan si Audrey? Tanaw na lamang ni Rhea kay Charmaine. Sasagot na sana si Charmaine, subalit ay biglang nagsalita si Audrey. I am here, still kicking and alive. Wala ka nang dapat ipag-aalala pa ma'am, at kung inyong mararapatin ay mauna na ako sa sasakyan. Walang ganang sagot ni Audrey, kaya't nagtaka naman agad ang mommy ni Audrey sa tinura ni Audrey. Agad din kasing umalis si Audrey at tila ba wala ito sa mood makipagbangayan pa sa ina nito. Pasensya ka na tita. Wala lang talaga sa mood si Audrey sa ngayon. Basag ni Charmaine sa katahimikan. At bakit Char? May nangyari bang masama? Nag-aalalang tanong ni Rhea. Wala naman tita, baka kasi gusto pa ni Audrey ang magstay. Pero sinundo niyo na po kami. Saad ni Charmaine at buti na lamang at naniwala naman kaagad ang ina ni Audrey. Nang nasa biyahe sila ay tahimik lang sina Audrey at Charmaine. Kaya't si Rhea na ina ni Audrey na lamang ang bumasag sa katahimikan. Kamusta ang bakasyon at birthday party ni Charmaine? Tanong niya sa dalawa. Okay lang naman ma, walang problema, all goes well at nagsaya naman kami. Ani ni Audrey. Ganun ba? Anak, may pag-uusapan tayo mamaya sa bahay, importante to. Saan ng ina niya na agad namang ikinatango na lamang ni Audrey. Hinatid na muna ni na Audrey si Charmaine sa bahay nila at nagpaalam na sila. Nang makarating sina Audrey sa kanilang bahay ay agad siyang tinawag ng kanyang ina. Audrey, mag-usap tayo anak. Seryosong saad nito. Gosh ma'am, di mo ba nakikita? Pagod ako, pwede ba? Pagpahingahin mo muna ako. Galing tayo sa biyahe at gusto ko munang matulog pa at wala ako sa mood na makipag-usap kahit kanino. Malamig na saad ni Audrey. Audrey! Sigaw na kanyang ina dahil sa umalis na lamang bigla si Audrey. Kinalma na lamang muna ni Rhea ang kanyang sarili dahil sa ginawa ng kanyang anak. Habang si Audrey naman ay nasa labas ng kanilang veranda kung saan
Malaya niyang nakikita ang mga nagniningningan na mga lights ng mga building sa buong Batangas. Sa Batangas lang din naman nakatira sina Audrey habang nakapikit ang kanyang mga mata, ay inaalala niya ang nangyaring pagkanta nila sa lalaking kanyang na duet. Tila ba ang boses ng lalaki ay paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang tenga. Sayang naman at di ko pa nalaman ang pangalan mo. Pero naniniwala ko sa tadhana kaya't sana'y muli tayong magkita. Nasabi na lamang ni Audrey sa kawalan at agad ding pumasok sa kanyang silid at natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Audrey at agad din namang bumaba upang kumain sa kusina. Pero pagbaba niya, wala ang kanyang yaya at tagaluto dahil nagbakasyon din at siya lang mag-isa sa ngayon sa kanilang bahay na mansyon. Kasi maagang umalis ang mga magulang niya upang asikasuhin ang kanilang negosyo. Napabuntong hininga na lamang siya. Oo nga at mayaman siya, nakukuha niya ang lahat pero pagmamahal sa mga magulang ay wala sa kanya. Kahit nga atensyon at oras ay minsan lang maibibigay sa kanya. Umiling na lamang siya nang buksan niya ang mga ref at cabinet na walang mga laman. Ano ba yan? Di ba chinekto nila mommy? Inis na lamang na saad ni Audrey kung kaya't agad tinawagan ang kanyang ina dahil sa hindi naman siya marunong magluto at tinatama din naman siyang lumabas ng bahay upang maggrocery. Habang nagring ang number ng kanyang ina ay palakad-lakad si Audrey sa kanilang kusina. At pagkalipas ng 5 dial niya ay sinagot ito agad ng kanyang ina. Gosh Audrey, andito ako sa meeting, ano ba ang kailangan mo? Galit na tanong ng ina niya nang sagutin ito. Gosh, paano ako kakain dito walang laman ng ref? Kahit na nga ang mga cabinet wala. At alam mo din naman na nag-leave lahat ng yaya natin. Paano na ako kakain ngayon mom? Nag-aalalang tanong ni Audrey sa ina niya. Calm down Audrey. Just install an app and order anything you want to eat. May meeting ako at urgent to. Be independent, ikakasal ka na nga kaya't matuto kang kumilos ng di nagdepende sa amin ng dad mo. Kailangan nating mag-usap mamaya. Sa kabinaba ang tawag, nagulat naman si Audrey nang marinig niya na ikakasal na siya. This can't be. Hindi ko gusto na ikakasal at i-arrange marriage kay Aldrin. Sigaw na lamang ni Audrey dahil sa galit niya. Di niya gusto si Aldrin, kaya't kinalma niya muna ang kanyang sarili bago humanap ng website ng mga food business upang mamili ng pagkaing o-orderin niya. Nang makahanap na siya ay agad niya itong ine-install at agad din naman siyang namili sa mga pagkain na kanyang o-orderin. Habang hinihintay muna ang kanyang mga order ay pumunta na lamang si Audrey sa kanyang music room upang kumanta muna at magitara ng kanyang paboritong musika. Palagi niyang binabalik-balik sa pagtugtog ang Terrified dahil sa tila ba gusto niyang balik-balikan ang pangyayaring iyon na minsan lang naganap sa kanyang buhay. Napapangiti na lamang si Audrey tuwing naaalala niya ang mga gabing iyon. Hay, kay sarap balikan ang gabing iyon. Sabi na lamang ni Audrey at saka nanatili muna sa music room habang hinihintay ang kanyang order na pagkain. Habang si Jeril naman ay busy sa kanyang trabaho habang wala pa munang mga nag-order ng pagkain dahil sa umaga pa, ay pumunta muna siya sa mga kaibigan niya na sa ngayon ay nagkakatuwaan. Makakaalis lang din naman agad siya sa kanyang trabaho bilang rider dahil sa tatawagan lang naman siya kapag may nag-order. Nang makarating si Jeril sa kanyang mga kaibigan ay agad naman siyang nilapitan at inakbayan ni Mark. Oy Jeril, kumusta na? Nagchat-chat ba o nagte-text kayo ng Audrey ba yun? Saad ni Mark na tila ba di siguradong kung Audrey ba ang pangalan ng babaeng nakaduet ni Jeril sa gabing iyon. Oy Jeril, nagsaselos ata si Mark dahil di ba sa tuwing may mga outing tayo, unang nakapang babae ay si Mark. Natatawang saad ni Edsel at inaasar-asar pa si Mark na naunahan ni Jeril. Magsitigil nga kayo, halika nga dito Jeril. Kwentuhan mo nga kami dito. Saad ni Kevin at sinaway ang mga nag-aasarang mga kaibigan. Napabuntong hininga na lamang si Jeril saka pumasok siya sa loob. Sayang nga di ko pa nga alam kung saan siya nakatira, baka maging alaala lang din ang lahat ng yun. Malungkot na saad ni Jeril. Tinapik naman siya bigla ni Kevin. Sa bagay, malaki naman ang buong Pilipinas pero at least nakilala mo siya noong gabing yun at kahit yung gabing yun man lang ang naging alaala mo sa isang babae na nagpatibok ng puso mo. Saad ni Kevin at tinapik-tapik si Jeril at nagkwentuhan pa silang mga magkakaibigan tungkol sa mga buhay pag-ibig nila.
Pagdaan ng ilang minuto ay biglang tumunog ang cellphone ni Jeril. Hay, ano ba yan Jeril? Puro ka nalang trabaho. Kahit kayon man lang, mag-leave ka. Saad ni Edsel na nalulungkot dahil sa sitwasyon ng kanyang kaibigan. Pasensya na talaga kayo, kailangan kong tulungan ang pamilya ko eh. Malungkot ding saad ni Jeril sa mga kaibigan at saka binuksan na lamang ni Jeril ang text ng kanyang boss. 1 served chicken curry, 1 lasagna and 1 pizza ordered by Miss Audrey Samuel, ASAP. Basa ni Jeril sa text. Gulat na nabasa niya ang pangalan ni Audrey. Di makagalaw si Jeril dahil sa tila ba, nag-loading siya sa kanyang nabasa. Hey Jeril, okay ka lang ba? Lumapit si Edsel, saka tinanong si Jeril. Si Audrey, nag-order si Audrey. Gulat na sagot ni Jeril. Ano ka naman dyan, Jeril? Diyos ko, maraming Audrey ang mga pangalan na ganyan dito sa Pilipinas. Kaya't may posibilidad talaga na baka hindi yan yung babae na yun. Seryosong saad ni Mark. Hay naku, ang mabuti pa dyan, Jeril, ay umalis ka na at upang malaman mo na si Audrey ba talaga yan. Yung babaeng nakilala natin sa resort dahil may punto din naman si Mark kahit papano. Seryosong saad ni Kevin. Alam ko pero sinasabi ng puso ko, siya to pre. Pagpipilit ni Jeril. Kinakabahan din siya dahil sa bumilis ang tibok ng kanyang puso gaya nung nag-duet silang dalawa. Sige na nga Jeril, umalis ka na. Iba talaga pag ikaw ay napana ng pana ni Cupido. Natatawang saad ni Kevin. Saka tinapik-tapik ang mga balikat ni Jeril. Kaya agad din namang pumunta si Jeril sa kanyang boss upang kunin ang order ni Audrey. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa location ni Audrey ay di niya na mapigilang kabahan dahil nga sa lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. At siguradong sigurado siya na si Audrey na kanyang nakilala sa resort. Nang makarating siya sa lokasyon ng order ay gulat siya nang makitang isang napakalaking mansyon na akala niya ay walang nakatira at tanging mga yaya at mga guards lang ang narito. Malapit lang kasi ito sa kanilang bahay sa ikalawang block ito ng street kung saan siya nakatira. Kinakabahan siyang nag-doorbell. Dahil sa sigurado talaga siya na si Audrey na babae na nakilala niya sa resort ay ang babaeng nag-order sa ngayon ay kanyang hinatira ng order. Habang si Audrey naman ay gutom na bumaba siya sa kanilang sala at naglakad-lakad sa loob ng kanilang ground upang kahit papano ay maaliw ang kanyang sarili sa ibang bagay. Kaya't mabilis siyang napatakbo nang may nag-doorbell. At alam niyang pagkain na ito na kanyang in-order. Pagbukas niya ng pinto ay di niya inaasahan ang kanyang makita. Ikaw? Gulat na saad ni Audrey kay Jeril. Hi. Nahihiyang saad ni Audrey. Oh my gosh, di ba ikaw yung lalaking nakaduwit ko sa resort? Oh my God, what a coincidence. Manghang-manghang tanong ni Audrey kay Jeril. Akala ko din ibang Audrey pero ikaw lang din pala. Nakangiting saad ni Jeril kay Audrey. Ano nga ba yung pangalan mo? Sorry di ko na nakuha pangalan mo kasi biglaan din ang pag-alis namin sa resort eh. Pasok ka muna or baka may iba ka pang ihahatid na order. Nakangiting tanong ni Audrey. Baka pagalitan ako ng boyfriend mo o ng mga magulang mo. Nahihiyang saad ni Jeril. No, it's okay. Ako na naman ang nandito at doon na muna tayo magtambay sa music room ko. Ano, game ka ba? Tila ba isang paslet na tuwang-tuwa si Audrey. Sige, at by the way, I am Jeril. Ani ni Jeril. Oh, nice name, kaya pasok ka. Mahinhin na saad ni Audrey kay Jeril habang si Jeril naman ay di makapaniwala talagang ngayon niya lang napagtanto na naniniwala na talaga siya sa katagang kung kayo talaga ay magkakatagpo din muli ang inyong mga landas na siyang nangyari sa kanilang dalawa ngayon ni Audrey, na ang akala niya ay hindi niya na kailanman makikita at mahahanap ang dalaga, subalit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil sa pinagtagpo sila. Kahit na sa pag-deliver ng pagkain sila nagtagpo muli, subalit ay malaki pa rin ang pasasalamat ni Jeril dahil kahit papano ay alam niya na kung saan nakatira si Audrey at mabibisita niya na lang kapag may oras siya. Habang si Audrey naman ay ganoon din ang nararamdaman niya para kay Jeril, kaya agad niya niyaya ang binata dahil sa tila ba humanga talaga siya sa boses nito na kay lamig. Kaya't sa music room sila nagtambay, nagkatuwaan silang dalawa, inulit nila ang pagkanta ng Terrified hanggang sa napagdesisyon na nilang kumanta ng A Whole New World. Tuwang-tuwa silang dalawa kung kaya
Hindi nila namalaya na tanghali na pala. Kaya't napatawa na lamang silang dalawa habang nagkatinginan. Alam mo Jay, ngayon lang ako may nakasundo na lalaki na marunong kumanta at maggitara na pareho kami ng hilig. Na hindi katulad ng kababata kong si Ryan na na-bored ako dahil sa gaming lang ang alam niya. Ani ni Audrey, kaya tinapik ni Jeriel ang kanyang likod. Okay lang yan Audrey, kahit papano naman ay pinagtagpo tayo ng landas ng puong may kapal. Akala ko nga hindi na kita makikita at makikilala pa eh. Natatawang saan ni Jeriel kay Audrey kaya't nagtawanan na lamang silang dalawa. Pwede bang kantahin muna natin ang A Whole New World, nagre-record lang ako? Ani ni Audrey kaya tumango naman agad si Jeriel at agad na inayos ni Audrey ang mga cameras at microphone na kailangan nila sa pagre-record. Patapos na sila sa kanilang pagre-record nang biglang bumukas ang pinto ng music room. Audrey! Maotoridad na sabi ng mommy niya. Oh ma'am, maaga ata kayong umuwi. Saad ni Audrey na di iniinda ang maotoridad na boses ng kanyang ina. What is the meaning of this? And sino siya? Tanong ng ina ni Audrey. Si Jeriel naman ay tila napako sa kanyang kinatatayuan at pinagpapawisan na kahit aircon ang buong music room. Magandang araw po ma'am, ako po si Jeriel at kaibigan ako ni Audrey. Sabi ni Jeriel na kinakabahan pa. Hindi magandang araw ko kaya't pwede ka nang umalis ngayon din. At ikaw Audrey, sino ang nagsabi sa'yo na pwede mong papapasukin ang kahit na sino sa pamamahay ko? Maotoridad na pahayag ng kanyang ina. Ma'am, huwag ka namang bastos. Ginalang ka na nga ng tao, ikaw pa ang bastos? At ano naman ang masama na papapasukin ko si Jeriel? He is my first friend na nakasundo ko when it comes to music. Kaya't huwag na huwag mo siyang babastusin. Galit na sigaw ni Audrey kung kaya't di niya na napigilan ang sarili na sagutin ang ina. At agad namang hinawakan ni Audrey ang kamay ni Jeriel. Let's go, Jay. At lumabas sila sa music room. Audrey, huwag mong sabihin, may gusto ka sa lalaking yan. At ikaw lalaki, magtapat ka nga sa akin. May gusto ka ba sa anak ko? Sigaw ng ina ni Audrey na siyang dahilan upang mapatigil sa paglalakad ang dalawa. Yes po ma'am, may gusto ako sa anak niyo na mas higit pa sa kaibigan pa. Akala ko nga ho hindi na kami magkikita pa pagkatapos dun sa resort na yun. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana at sobrang bait ng Panginoon na ipagtagpo niya ang landas naming dalawa. Magalang na saad ni Jeriel na siyang dahilan upang mapatingin si Audrey kay Jeriel. Gulat na gulat si Audrey habang ang kanyang ina naman ay matalim na nakatitig lamang kay Jeriel. At ikaw naman Audrey, huwag mong sabihin ganun din ang nararamdaman mo. Kaya ayokong ipasama kita kay Charmaine dahil sa alam kong mga paglalandi lang ang alam niyong magbabarkada. At isa pa na fixed ko na ang kasal niyo ni Ryan kaya't wala ka nang magagawa dun Audrey. At isa pa, anong magagawa mo sa isang delivery boy? Wala kang future Audrey. Galit na sigaw ng kanyang ina. Tama na ma'am, huwag mo namang maliitin ng ganyan si Jeriel. Bakit ba? Ikaw na lang palagi ang may karapatan kung ano ang gagawin ko sa buhay. Mabuti pa nga sila ng mga mahihirap ang tingin mo. Subalit may kalayaan silang naranasan. At kahit sabihin mong paglalandi lang ang alam naming magbarkada, sana noon pa man ay nabuntis na kaming lahat. Pero wala. Nakapagtapos kami ng pag-aaral. Kaya't wala kang karapatan na husgahan ang sino man. Inis na saad ni Audrey at hinawakan si Jeriel at nagpatuloy sa paglalakad. Habang si Jeriel naman ay tahimik lang na naglalakad. Sorry Audrey. Tanging nasambit na lamang ni Jeriel nang nasa gate na sila ng bahay ni Audrey. Huwag kang mag-sorry Jay. Wala kang kasalanan at ako na ang bahala sa mom ko. And just add me on my Facebook account and this is my number. Ano ni Audrey kay Jeriel. Salamat. Yan na lamang ang tanging lumabas sa mga bibig ni Jeriel. Hindi niya akalain na ganun pala ang mga nararamdaman ni Audrey. Kaya't kahit papaano ay napasayan niya ng konti si Audrey. Habang pauwi siya sa kanilang bahay ay kahit na hindi maganda ang naging araw niya, doon sa bahay ni na Audrey ay napapangiti na lamang siya dahil kahit papano ang babaeng bumihag na kanyang puso ay sa wakas nahanap niya din. At nalaman niya na ang bahay nito, alam niyang ayaw na ayaw ng ina ni Audrey sa kanya dahil isa lamang siyang delivery boy. Subalit ay nangako si Jeriel sa kanyang sarili na gagawin niyang inspirasyon ang panghuhusgang ginawa ng ina ni Audrey sa kanya. Habang si Audrey naman ay pabalik na sa kanyang silid nang bigla siyang hinarang ng kanyang ina. Audrey, ano ba?
ba't ka ba magpapadala sa isang delivery boy? Ano ang masasabi ng mga kaibigan ko kapag nalaman nilang nakipagrelasyon ka sa isang delivery boy? Inis na saan ng kanyang ina. Ma'am, pwede ba? Kung mahal mo ko, huwag na huwag mo akong i-arrange marriage sa lalaking hindi ko mahal. At isa pa ma, kahit naman sa pag-ibig man lang ay bigyan mo ko ng kalayaan. Naiiyak na saan ni Audrey sa kanyang ina. No, this can't be. Maghanda yung lalaking yun dahil sa ginawa niya. Binilog niya ang ulo mo. Hindi kayo bagay. At isa pa anak, huwag na huwag mong ipapahiya ang apelyido natin. Nagmamakaawa ang kanyang ina sa kanya. Mom, kahit na anong gawin niyo, hindi niyo masisisi ang puso ko kung tumibok ito kay Jay. Nagmamakaawa ding sagot ni Audrey. Pwes, sino ang pipiliin mo? Kami na pamilya mo o ang lalaking yun? Maotorida na saan ng ina ni Audrey, kaya't agad namang umiling na lamang at napaluha si Audrey sabay sabing, pipiliin ko siya dahil sa aking pagsunod sa inyo. Kahit kailan ay hindi ko man lang maranasan ang maging masaya sa buong buhay ko. Kahit yun lang ma'am, ipagkakait niyo sa akin. Anong klase kayong magulang na hinahadlangan ang kasiyahan ng inyong anak? Hagulhol ni Audrey sa kadali-daling pumasok sa kanyang silid. At agad namang tinawagan ni Audrey si Jeril. Sinabi niya ang lahat ng mga hinanakit niya kaya't naawa naman si Jeril sa kanya at nangako na tutulungan niya si Audrey na makaalis sa bahay nila. Kaya't agad namang sinabihan ni Jeril ang kanyang ina tungkol sa kalagayan at sitwasyon ni Audrey. Kaya't anak, yan ang sasabihin ko sa iyo. Huwag na huwag niyong sisihan kung bakit ganito ang estado ng ating buhay. Gawin kong halimbawa ang kalagayan ni Audrey. Nasa kanila nga ang lahat ng yaman. Nabibili nila ang lahat ng mamahaling relo, subalit di nila nabibili ang oras na kailangan nila sa mga importanteng tao sa kanila. Nabibili nila lahat ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng panandaliang saya. Subalit ang tunay at tagus-pusong kasiyahan ay kailanman di nila mabibili. Lalong-lalo na ang pagmamahal. Makukuha mo ang gusto mong babae o lalaki subalit hindi nila nabibili ang pagmamahal na kayang iparamdam ng mga mahal nila sa buhay. Kung kaya't kawawa naman si Audrey, kaya't anak kung ano ang desisyon mo ay desisyon ko na din. Mahabang paliwanag ng kanyang ina at niyakap ang kanyang anak. Kaya't nangako si Jeril na kukunin niya si Audrey kapag may makita na siyang matutuluyan nila na hindi matutunto ng mga magulang ni Audrey. Habang si Audrey naman ay palagi na lang nasa kanyang silid upang magmukmok dahil ayaw na ayaw niya na makita ang kanyang ina. Pilit na kinakausap siya ng kanyang ina subalit ay hindi siya nito kinakausap hanggang sa dumating ang panahon na si Jeril ay makahanap na ng tuluyan nilang dalawa. Kaya't agad na lumayas si Audrey sa kanilang bahay. Galit na galit ang kanyang ina nang malaman na lumayas si Audrey. Kaya't hinanap nila si Audrey. Pinuntahan ng ina ni Audrey ang ina ni Jeril. Saan dinala ng anak mo ang anak ko? Maotoridad niyang tanong sa ina ni Jeril. Mawalang galang na po ma'am. Subalit di ko po alam ang sinasabi niyo. At isa pa po ma'am, ay ang aking anak ay nagtatrabaho at bakit niyo naman pinaparatang sa anak ko na siya ang kumuha sa anak niyo? Inosenteng tanong ng ina ni Jeril. Kaya tapako yung nalamang ng kamao ang ina ni Audrey sabay sabing. Kapag nalaman kong may kinalaman ng anak mo sa pagkawala ng anak ko, malintikan kayo sa akin. Inis na umalis na lamang sa Rhea na ina ni Audrey sa bahay ni na Jeril. Nang makauwi si Jeril ay agad naman siyang sinabihan ng kanyang ina. Jay, nako, ano ba yung pinasok mo? Natatakot na ako para sa iyo anak. Nag-aalala saan ng kanyang ina. Ma, huwag kayong mag-aalala. At matakot ma. Mahal ko si Audrey at pareho kami nang nararamdaman ma. Kaya't ma, sabihin mo na lamang na wala kang alam sa amin. Mananatili itong isang sekreto ma. Pagmamakaawa ni Jeril sa kanyang ina. Habang sa kanilang tinutuluyan na bahay ay medyo malayo sa lungsod kung kaya't ligtas na ligtas sila doon. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Jeril bilang isang delivery boy habang si Audrey naman ay minsan gumagawa ng mga gawaing bahay kapag wala si Jeril. Pero kapag naroon si Jeril ay hindi niya pinapatrabaho sa gawaing bahay si Audrey dahil na nga hindi ito sanay. Audrey, wag na wag kang gumawa ng mga gawaing bahay. Hayaan mo na akong pagsilbihan ka. Ani ni Jeril na siya namang ikinangiti ni Audrey. Salamat, Jay. Ani na lamang ni Audrey kaya't masaya naman sila sa kanilang paninirahan. Minsan nga ay si Jeril at Audrey ay naligo sa may sapa dahil medyo nasa gubat ang kanilang tinitirhan. Tenrato na tila isang prinsesa si Audrey ni Jeril.
tuwing wala mang trabaho si Jeriel, ay madalas silang dalawang pumupunta sa gubat upang doon muna magtambay at kumakanta sila, lalong-lalo na sa kapag bilog ang buwan na siyang kanilang ilaw sa madilim na kagubatan. Kahit na hindi masyadong masasarap ang mga nakakain nilang mga pagkain, ay hindi naman nagrereklamo si Audrey sapagkat ay dito din niya nararamdaman na mahirap talaga ang buhay at yung mga sinasayang niyang pagkain ay sana binibigay niya lang din sa mga nangangailangan ng mga pulubi. Kaya't kinabukasan ay maagang gumising si Audrey upang kahit papano naman ay ipagprito ng itlog dahil mahimbing pang natutulog si Jeriel sa kanyang pagluluto. Ay napaso siya sa kumukulong oil, pero kahit na ay pinagpatuloy niya pa din ang pagpiprito ng itlog. Hindi marunong si Audrey kung kaya't ang niluto niyang pinipritong itlog ay nasunog. Kaya't nagising agad si Jeriel sa baho ng nasusunog. Nang makita ni Jeriel na nasugatan si Audrey ay natataranta siya dito. Oh my gosh, Audrey, di ba sabi ko sa'yo ako lang ang gagawa ng mga gawaing bahay? Di ko mapapatawa ng sarili ko dahil sa nangyari sa mga kamay at braso mo. Pag-aalala ni Jeriel kay Audrey. Ano ka ba naman, Jay? Okay lang naman, paso lang to at hindi naman masakit. Nakangiting saad ni Audrey na tila ba nahihiya dahil sa mga niluto niya ay nasunog ito. Kaya't agad namang kinuha ni Jeriel ang itlog na nasusunog. Gusto mo turuan kita ng pagluto? Tanong ni Jeriel kay Audrey na agad namang ikinatango ni Audrey. Kaya't wala namang pasok sa trabaho ngayon si Jeriel, kaya tinuruan niya na lang muna si Audrey sa pagluto ng itlog at madali lang din naman niya itong natutunan. Kaya't hinayaan ni Jeriel na magluto muli si Audrey at hindi naman nabigo si Audrey dahil sa hindi ito nasunog at tuwang-tuwa naman si Audrey dahil sa wakas ay marunong na siyang magluto kahit pritong itlog lamang ito ay tila ba isang napakalaking achievement ang nagawa niya sa kanyang buhay at agad niyang niyakap si Jeriel. Salamat, Jay, nang dahil sa iyo natutunan ko ang mga bagay na kailanman ay hindi ko natutunan at naranasan. Niyakap naman siya pabalik ni Jeriel. Walang anuman, Audrey. Masaya akong masaya ka at natulungan kita. At pagkatapos nilang magyakapan ay agad naman nilang kinain at pinagsaluhan ang niluto na pritong itlog ni Audrey. Kaya't kinabukasan ay maagang gumising si Jeriel dahil ayaw niyang lulutuan siya ni Audrey, kaya't siya na ang nagluto at nang magising si Audrey ay nagpaalam na siya na magtatrabaho muna siya. Nang si Audrey na ang naiwan sa kanilang bahay ay agad namang naglinis siya upang maging masaya naman si Jeriel pag uwi. At habang nagluluto siya ay bigla na lamang siyang natumba at nawala ng malay. Nang makauwi si Jeriel ay gulat na gulat siya sa kanyang nakita kung kaya't agad niyang isinugod sa ospital si Audrey. Agad din namang nalaman ito ng mga magulang ni Audrey kaya't sinampal siya ng ina nito, subalit agad namang nagising si Audrey at sinabi sa kanyang mga magulang na masaya siya sa piling ni Jeriel kaya't mahal na mahal ni Audrey. Kaya't sinampal siya ng ina nito, subalit agad namang nagising si Audrey at sinabi sa kanyang mga magulang na masaya siya sa piling ni Jeriel at mahal na mahal niya si Jeriel, kaya't hinayaan na lamang ng mga magulang ni Audrey si Audrey na mahalin si Jeriel na isa lamang delivery boy. Kaya't kapag tumibok na talaga ang puso at wala ka nang magagawa dito, kahit anuman ang estado niya sa buhay ay tatanggapin mo ng buo.